whole of government approach ang galaw ngayon na nasa ilalim ng Office of the President Executive Department para mabawi, mapakulong ang lahat ng nagsamantala sa pera ng mamamayang Pilipino. Ayon po kay Chairman Andy Reyes Jr. ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, malalim na ang ugnayan ng DOJ, Ombudsman, BIR, Bureau of Customs, Department of Justice at iba pang mga kinakulan sa pamahalaan para panagutin at mabawi ang bilyong-bilyong pera ng mamamayang Pilipino. Ayon kay Chairman Reyes, ang mamamayan ang nawala ng pera. Silang nahirapan sa epekto ng scam sa flood control, kaya dapat lang na managot. Seryoso ang ICI sa pakipag-ugnayan sa maraming ahensya ng pamahalaan. Mabawi, sabi nga niya, justice is not enough. Ang kailangan ay mabawi ang pera na ibinili ng mga property, ng mga bahay, ng mga kotse, ng mga bakasyunan, ng chopper, ng mga aeroplano, lahat ng luho sa katawan ng mga proponent at nasa likod ng scam. Lahat anya ay babawiin ito. Tama yan, suportahan natin ang sinasabing ito ni Justice Reyes at ito ay sinabi sa harap ng maraming ahensya ng pamahalaan na first time na nagkita-kita, nag-meeting at humarap sa media at sinabi kung ano ang mga dapat gawin at ginagawa ngayon ng gobyerno. Pakinggan natin itong ilan lamang sa balita na may kaugnayan dito sa isyong ito. Kaya't ating ibinabalita ito bilang tulong sa ating pamahalaan na tama itong galaw na ito at mananagot ang dapat managot. Kung mayroong mga sektor na hindi naniniwala sa galaw na ito, alam na natin kung sino yan, huwag na natin patulan sila. Mabababaw yung mga yan. Nasa 4.6 billion pesos na ang nafi-freeze nila samantalang may 5 bilyong piso namang halaga ng mga eroplano at iba pang mga air assets ang umano ay kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sabi ni Justice Reyes, Susan, ang perang ito na para sa ikabubuti sana ng buhay ng mga Pilipino ay ginamit ng mga korap para bumili ng mga mamahaling sasakyan, mga luxury vacation at pangsugal sa mga kasino. Trinidor daw, ayon kay Justice Reyes, ang mga Pilipino. Samantala, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, iimbestigahan na ng Ombudsman at DPWH ang naging kaugnayan ng kumpanya ng mga diskaya sa kumpanyang CLTG Builders ng ama ni Senador Pongo. Napaulat na nagkaroon ng joint venture ang dalawang kumpanya para sa ilang mga proyekto sa Davao noong 2017. Ayon kay Dizon, ang pag-iimbestiga ay alinsunod din sa mandato ng ICI na imbestigahan ng lahat ng mga infrastructure project sa nakalipas na 10 taon. Kasunod din ito ng pag-atras ng mga diskaya na makipagtulungan sa ICI. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sinabi niya na tila may pinoprotektahan ang mga diskaya. Sinabi naman ni Dizon, hindi makakapekto sa investigasyon na nagtrabaho siya sa Duterte administration bilang Deputy Chief Implementer ng COVID Special. Yan. So, ayan. Ang balita tungkol dyan. At least ma-update na update po kayo dito sa galaw ng pamahalaan. Talagang seryoso. Hindi lang ho natin talaga kaagad-agad makikita na may makukulong o makulong na. Kasi nga po, ang korte habang wala pang warrant of arrest ay wala pang pwedeng hulihin. Yan ang problema dito sa atin. Kahit na ho matitindi ang ebidensya na nagsamantala sa pera ng taong bayan, hindi pa rin pwedeng hulihin hanggat walang court order o warrant of arrest. Kasi pag naghuli ka ng walang warrant of arrest, sasabihin labag sa karapatang pantao nila. Pag kinulong mo ng walang warrant of arrest, sasabihin illegal detention. Ganyan pong kahigpit ang ating batas. Kaya dito ho sa ongoing investigation, whole government approach ay may pag-asa tayo rito. Pagdating sa Sandigang Bayan, ayan, ang aabangan natin ay warrant of arrest. Kaya nga, case build-up, pinalalakas ang kaso at ebidensya para walang madismiss. Para pagdating ng Sandigang Bayan, tuloy-tuloy. Manghuhuli na lang kapag nag-issue ng warrant of arrest. Kasi lahat po non-bailable. Dahil nga ho, bilyon, trilyong pera ng taong bayan ang inabuso nila. So ito hong pag-meeting at pag-uusap na ito ng ICI, yung komisyon, at lahat ng kinakulat sa pamahalaan, isang magandang pagkakataon na talagang pinapakita nila ang rule of law na
tamang proseso. Walang lalabagin sa karapatang pantao. Pagka nag-issue na po, nasa korte na ang kaso, ibang level na yan. Yan ang ating aabangan. Medyo naiinip yung tao, kahit ako, bakit ang tagal, walang nahuhuli, kasi ganun po ang proseso. Mahirap naman kasi yung mahuhuli ka, walang warrant of arrest, pakakawalan mo rin yan. Kasi kung hindi nga, kakasuhan ka niyan, illegal detention. Ganun dito sa atin, hindi katulad tayo sa ibang bansa, like sa Amerika. Sa Canada, basta ikaw ay suspect sa anumang labag sa batas, huhulihin ka, then kulong ka agad. Saka ng investigasyon at trial. Dito sa atin, nandyan na, nagtuturoan na, umami na, pero hindi pa ho na ipapile ang kaso at hindi pa rin sila pwedeng hulihin. Pero ito ang magandang balita. Hindi makakaapekto sa kasong ipapile sa lahat ng sangkot ang hindi pag-iugnayan o pakikipagtulungan ng Diskaya family sa ICI. Okay? Sila ay magiging principal, isa sa mga pangunahing akusado. Hindi siya pwedeng maging testigo. Lahat actually na mga sangkot dito hindi pwedeng testigo. Dapat ang testigo walang mabigat na kasalanan or walang malaking involvement dito o pagkakasangkot sa kaso. Yan po. Pero kung imbawa ikaw yung principal, ikaw yung mastermind, ikaw yung napakalaki ng responsibilidad dito sa korupsyon, hindi talaga pwede maging state witness. Hindi pwedeng maging testigo ng Estado. Dapat lahat sila ikulong. Okay? Pero siyempre, consistent po ang inyong lingkod at ang ating mga channel. Ang tanging kailangan pa rin, huwag nating lubayan ito, death penalty, parusang bitay ang kailangan. Pag walang binitay, paulit-ulit lang yan. Tuwing magpapalit tayo ng administration, mag-iimbestiga ng korupsyon. Tuwing magkakaroon ng kalamidad, iimbestigahan may korupsyon. Lahat na lang may korupsyon. Parang walang matinong gobyerno. Lahat na lang ng gobyerno may nangyaring korupsyon na dekada nang nangyari. 50 years or 60 years nang nangyayari ito. Kaya wala hong pagbabago ang ating bansa. Mayaman ang Pilipinas kung tutuusin. Pero inabuso ng mga abusado sa ating pera at sa mamamayan. Mga government official, kasabwat ang pribadong sektor. Yan po yung malungkot na nangyayari. Kaya hanggang ngayon, pinaninindigan natin kahit ayaw ng iba, death penalty lang ang solusyon. Legal po yung death penalty pag mayroong batas. Kahit sa ibang bansa, mayroong death penalty. Hindi lang sa Pilipinas. Tayo nga lang yata ang wala eh. Kaya tayo inaabuso ng mga kawatan. Malakas ang loob dahil kaya nilang lusutan ang anti-graft law, kaya nilang lusutan ang plunder law. Pera-pera lang. Pero kung bitay, matapos patunayan, palagay ko hindi pa mamarisan. Matatakot ang kailang angkan, ang kailang kamag-anak o kapartido kapag meron nakikitang binibitay dahil sa korupsyon.